Ano mensahe ang kailangan nyong malaman sa loob ng 2 linggo? Pwedeng nangyayari na to, kung mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Leo? Sa buong 2 linggo. Oh. Meron tayo dito 6 of Gifts, 6 of Pentacles, 8 of Wands, the Fool at 8 of Cups. Bakit? May 8 of Cups sa dulo. Ang ganda naman ito. Bakit ba? Tanungin na natin. Parehong 8. Dalawa pa yung 8. So, ang dating sa akin, may iba sa inyo, whether kayo mismo to o ito yung person nyo, mayroon siyang drive. Basta yung tao dito may drive na ituwid ang kanyang pagkakamali o mapansin. Mapansin sa trabaho o sa workplace. So, sabihin natin, yung unang senaryo yun Teka, yung unang senaryo, gawin yung tama. Yung drive, gawin ng tama nung taong nagkamali ng hurt. Pangalawa, motivate, mapansin sa work. Pangatlo, employment to. Sabihin natin, matatanggap sa work. Matatanggap sa work kasi kahit anong mangyari, whether kayo mismo to o ito yung kakilala nyo na mag-a-apply. Determinado kasi, sabihin natin, nag-fail siya dun sa unang in-applyan. Dahil determinado, mag-a-apply siya ulit hanggang sa may tumanggap sa kanya. So, ganun ang dating.
Wala nga maisip. Oh, the devil naman yung dulo. Ten of Wands. Kanina nagawan ko pa ng paraan eh. Ano magiging positive lahat? Kasi positive yung tatlo dito kanina eh. So, ginamit ko na lang yung dalawang meaning ng 8. Eh ngayon, so yun, imbis na ito yung dulong meaning, dinoble ko yung 8. Doon ako nag-realize sa 8. Eh ngayon, the devil na talaga to. Wala na akong magagawang ano dito. Paraan para maging positive to. Sa bagay, ito nga ay negative eh. 10 of Candles, 10 of Wands. Maganda na nasa una siya bago to. Kaya lang, ito naman problema natin, nasa dulo tong devil na to. Sana ito na lang inaandito o doon. Kasi ito yung nandito. So, paano to? Gagawa ulit tayo ng senaryo. Una, sabihin natin may kinalaman to sa contract o decision making o choice, decision choice. Ngayon, nandito tong page of Pentacles. Decision na mag-try ng something new when it comes to career o any form ng stability. Pero ito, na-stress siya dito. So, na-stress, di ba? Probably nanggaling sa work. Doon siya. Unang senaryo sa work, ha? Na-stress, probably sa, ito, gagawin natin yung decision making. So, again, nagmula dito sa work. Mag-try ng something new tungkol sa work. Eh, paano natin isasama tong the devil? Kasi parang kakapit siya sa patalim eh. Na-stress siya dito, marami siyang babayarin. Ganon. Ang dating sa akin, may iba sa inyo. Hindi naman lahat. Pero sa tindi ng problema dito, kakapit sa patalim. Ito, doon na nagpunta. Choice o decision. Ito, mag-try ng something new. Anything na may kinalaman sa ambition o desire. Tapos, ito na nga yung evilness. So, kakapit sa patalim kapalit ng malaking pera. May iba sa inyo o kakilala nyo o mababalitaan nyo sa somewhere na may ganun ng tao na kumapit sa patalim, magkapera lang. Kumapit sa masamang gawain, magkapera lang. Ganun. Yun yung una. Eh, pangalawa, kung gagawin natin tong relationship, di ba na-stress? Na-stress sa relationship kasi may someone na sobrang ambitious to the point na ready i-give up yung relationship for the sake ng ambition, career, pera.
So, kasama dyan yung evilness na kasi tong devil eh. Cheating. Cheating, ipagpapalit yung original sa may pera o mayaman. Pwedeng ganun. O may impluensya. So, sino yung nanganganib na in a relationship dito? Mamaya, tingnan din natin kung baka tumama to sa kakilala nyo. So, dun muna sa tatamaan ng reading nato na Leo. Ito yung partner. Virgo, Pisces ulit. Ngayon, kung di tumama sa inyo, di baka sa kakilala. Ito, kakilala nyo. Natatamaan ng reading na to. So, baka tumama, Sagittarius. Parang Sagittarius, Aries. So, ngayon, dito na tayo sa ibang deck. Layo-layo natin to sa gabal. Ito ay Oracle. Medyo kakaiba yung baka makita dito. Medyo kakaiba yung deck na to, ha? Magulat kayo, mga bayan. Trip ko kasi yung mga ganyan. Indie. Mga kakaiba. Ano to? Disguise. The disguise. Ito, the kiss. Pero at least baliktad sila. Maganda pag bumabaliktad yung mga yan. Kasi, ang dating sa akin, kung ano pa yung upright, siya pa yung negative. So, paano gagawa ng kwento to? May disguise, di ba? Ito. Baliktad. So, ibig sabihin, di na siya manloloko. O magpapakatotoo na lang siya. Hindi na siya manloloko, magpapakatotoo. Ito kasing kiss, poison siya, kaya nga may green doon, no? Para siyang, eto dito rin na zombie. So may virus, di ba, kung nakatayo. Nakabaliktad naman siya. So, again, maganda, di ba? Paano natin i-connect? Hindi tumalab yung poison. Teka. Parang ganun eh. Parang may masamang motibo. So, more like confession ng masamang motibo. May aamin sa kalokohan. Tingnan nyo, hinawahan niya pa ng virus yung babae. Diyos ko po. Hinawa na rin yung zombie. Pero, hindi tumalab eh. O baka black magic to. Hidden, parang ganun. Hidden black magic. Kulang. Gayuma. Hindi tumalab. Kaya ang dating. So again, dalawa yung naisip ko. Confession na guilty siguro. Kaya nag-confess ng kasamaan o nagawang kalokohan. Pangalawa, may gumagawa ng black magic sa iba sa inyo. Hidden intention ay
mag-cause nga ng mag-cause ng trouble sa iba sa inyo. Pero hindi tumalab. Kung tumalab man, gumaling agad. Parang may hidden agenda, at ang hidden agenda ay mag-cause ng trouble sa iba sa inyo, pero hindi nga tumalab. Kasi ito yung hidden So, na-reveal yung agenda, kaya hindi tumalab. So, bago pa mangyari yung kasamaan, na-abolish na agad, ganyan. O na-terminate, na-eradicate. Kaya hindi natuloy. Pero tingnan nga natin, medyo conflicting to. Ano bang case dito? Kaya lang, malit space. King of Swords, Four of Cups, Ace of Wands. Ano yun? So, ito may naisip na ako. Well, ang dating kasi, may someone na magbabalik sa buhay niyo. So, selected first people lang ang tatamaan nito. May magbabalik na ex. Tapos may hidden agenda pala yung ex. O nakutuban na ng iba sa inyo na hindi worth it, o hindi worth it ang reconciliation, o nakutuban na ng iba sa inyo na useless ang reconnection. Kaya i-reject na agad ng iba sa inyo bago pa sila ma-fall in love ulit. Yun yung action na gagawin ng iba sa inyo. I-reject. Ito action, reject. Ito X. Tingnan mo, kiss kasi doon, romantically to, di ba? Parang ang dating gusto magbalik ng ex, pero may masamang motibo, o masama pa rin siya. Masama pa rin ugali, o walang nagbago sa kanya. Toxic pa rin. Kaya ang gagawin ng iba sa inyo ay i-reject na lang. So, sino yung tatama ng reading na to na Leo na may magbabalik na ex? O baka nga nasa buhay na nila tong ex. Pero, i-reject nila dito yung proposal. Yun yung action na gagawin. So, ito yung ex ng Leo. Whether dumating na to o darating pa na. Sa 2 linggo na to. Virgo, Taurus, Pisces. Pa tayo. The Beggar. Beggar. Shadow. Maganda yung bumaligtad ng kahirapan natin. Kaya lang, the shadow. Sabi ko nga sa inyo, sa napansin ko sa card na to, pag nakatayo, negative. Meron din namang positive na nakatayo. Pero madalas, pag nakatayo, yan negative. Maganda kung bumabaliktad siya. Para baliktad din yung meaning. Ito maganda, bumaliktad, di ba? Ito, shadow.
Kasi ang dating, parang may dark side tong ano. Tingnan yung tsura nito, oh. Nakakatakot. Parang may lihim na kasamaan. Hello. Paano natin kukunik mo? Bumaliktad na ano. Beggar. Sakit ng ulo ko. Ano na? Beggar na. Ah. So, wait lang. Medyo sumakit ang ulo ko. Hindi ko maintindihan tong part na to. So, may kalokohan na pwedeng ma-reveal at magte-take accountability. Kung part siya ng kalokohan. So, ganun ang dating. So, ibig sabihin, whether kayo mismo to o kakilala nyo na, yun nga, may ginagawang anomalya. Tapos, mahuhuli siya, mahuhuli. Tapos, magte-take accountability sa nagawang kasamaan. O dahil naging part din siya ng kasamaan, kung hindi man siya yung pinaka-mastermind. O pwede rin confession to. Confession ng... Kasi may liwanag doon eh. Parang nagliwanag. Liwanag sa dilim. Karoon ng revelasyon. O clarity. Na mag-take accountability sa nagawang kasamaan. O kung naging part ng kasamaan. O sabihin natin walang... paano ba ito? Sabihin natin magiging clear sa iba sa inyo na in order para magkaroon ng pera ay kailangan nilang maging responsible. Kailangan nilang tumayo sa sariling paa. Kailangan umaksyon. Hindi pwedeng dumidepende sa iba. So, sa madaling salita, hindi magiging lazy ang iba sa inyo. Sa 2 linggo na ito at magiging busy. Okay? Hindi na sila magpo-procrastinate. Yun yung clarity dito. Na para magkaroon ng pera, kailangan umaksyon. Yun yung revelation na maaaring mangyari. Pwede rin ganun. O awareness. Anyways, eto, punta tayo dito. Ano pang ibang detalye ang masasabi nito? Refinement. Eto may chance pa ng improvement, tingin ko. Tungkol saan kaya to? Ten of Cups, tungkol sa improvement sa pamilya. O maging masaya. O pwedeng may kinalaman din sa reconciliation. Matupad ang wish somehow. Ayun, yun ang naisip ko.
Basta mahalaga may chance ng improvement. O tungkol sa wish, pwede rin. Ito. So, kapag may something na maaring mangyari na makapagpasaya sa iba sa inyo, huwag makalimot na magpasalamat sa universe. Ito. Transition. Ito, pwedeng may kinalaman sa any form ng contract, like promotion, increase salary, agreement. Ano ba mga agreement to? O pag-usad ng form, kung ano, nag-apply. Engagement. Engagement proposal. Ano ba mga agreement? Negotiation. Kung may nini-negotiate yung iba sa inyong deal, project, may pag-usad yun. Transition. So, case-to-case basis. Ito, tranquility. So, para makuha daw tong tranquility, kailangan ng purification. Kailangan maglinis. Maglinis overall na to. Energy, paligid, o ng mga taong toxic. Ito na nga last. Love. Longevity. So, para sa iba sa inyo, sa loob ng 2 weeks na to, asahan na walang maghihiwalay. Kung ang partner ay ito. Aquarius, Sagittarius, Taurus. At lalo na kung ganito, yung personality o description ng tao. Whether kayo mismo to, ito yung person nyo. May beauty mark daw. So, ibig sabihin may taling, hikaw sa mukha. O any form ng beauty mark, makeup, mahilig mag-makeup. Mahilig sa black na damit, mahaba buhok. Ito yung mag-lovers na magkapares ng height. Ito, may someone na mahaba ang buhok. Probably yung babae. Ito, may someone na mahilig sa black. At again, mahilig mag-makeup, may hikaw sa mukha, tattoo, or anything na beauty mark daw. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.